I received a text this morning, kaya nabago yung aking homily dahil sa text. I received a text 30 years ago, a story of, it's entitled A Christmas Deal. There was a story, I had received an interview more than 30 years ago at lumabas yung kwento ngayon sa isang magazine. It was reprinted in another magazine. So I received the story. Nakalagay nga, written by me. Hindi naman ako nagsulat yun eh. It was an interview. Medyo mali-mali nga yung kwento ngayong nanabasa ko. No? Anyway, ito yung kwento. It says, A Christmas Deal is the title of that story. So, Christmas Deal. Nung ako'y ang mga kalalakihan ba, ano ang mga bisyo? Ano ang mga bisyo ng mga kalalakihan? Ano ba yung mga paboritong bisyo? Alak, sugal, babae, inom, di ba? Inom na, alak na nga eh. Droga, di ba? So, yung mga bisyo, di ba? Yung kasama ko yung mga kaibigan ko hapon kasi may isang balikbayan eh. So, hanggang ngayon, yung pa rin ang bisyo ng mga kasama ko hanggang ngayon, di ba? Ako, hindi naman ako umiinom. I was never into alcohol. I was never into drugs. I was never into gambling. Ito lang isa medyo dati, no? Hanggang ngayon, medyo may struggle, di ba? So, medyo struggle, di ba? So, lagi na lang, yan ang kahinaan ko, no? Kahinaan ko. And then, one Christmas, kasi parang yung buhay ko parang walang saysay, no? Ang buhay ko noon, ganyan lang kakitid, oh. Ganyan lang kakitid, di ba? Ang buhay ko lang, sino makakasama ko mamayang gabi? Yun lang, di ba? Babiyahe ako sa iba-ibang parte ng ng mundo, ganyan lang ang hinahanap ko. Wala akong pakialam sa'yo, matanda, bata, anong kultura mo, wala. Ang hinahanap ko, focus, single focus lang ang buhay ko, di ba? Sino makakasama ko mamayang gabi, di ba? Yun lang ang focus. So that was how life was. But it was difficult. It was parang, ano ba to? Tanda-tanda ako na, di ba? So sabi ko, I made a deal with God. I called it a Christmas deal. A Christmas deal. To help me become chaste. Lord, with your grace, teach me to be chaste, to be clean. So, chastity, the gift of chastity. And of course, after I made the deal, no? And wow, no? Sabi ko, grabe pala yung proteksyon ng Panginoon through the Blessed Virgin Mary. So, I had a deal. So, after that Christmas deal, pag-uwi ko sa bahay, bago yung kapitbahay namin, hapon, nagrerenta. Yung kwarto ko, may swimming pool dyan, no, sa tapat sa bintana ko. Yung aking kapitbahay, hapon, araw-araw, may kasamang bagong babae. Nagsiswimming, gabi-gabi. Kadalasan, walang suot, di ba? So, araw-araw, ang palabas ko, bago. Pag tumilingin ako tuwing gabi, sabi ko, bago na naman yung kasama. Minsan, isa. Minsan, more than one. Sabi ko, ang galing naman ng hapon na ito. Pinapanood ko, pero pinapanood ko lang. I was still chaste. Sabi ko, ang galing naman ng Panginoon. Because of the Christmas deal. Because of the Christmas deal. So sabi ko, ang galing ng proteksyon ng Panginoon, ako'y nilayo sa tukso ng laman. No? So then, later on, after 1 year, sinariwa ko yung pangako, tapos later on, pumasok na ako ng seminaryo. No? So when I entered the seminary, I was renewing my deal. Yung mga klasiko sa seminaryo, hirap na hirap sa chastity. Hirap na hirap sa masturbation. Sabi ko, ano ba naman kayo? Nagpasya kayo, pumasok sa seminaryo, you give it up. Why are you struggling? Hindi ko maunawaan. Yung struggle ko dati, hindi ko maunawaan kasi I had a Christmas deal. I didn't realize the grace that accompanied it was there to make me
in a certain sense, mayabang. Parang, bakit hirap na hirap kayo sa struggle ng chastity? And dali-dali lang yan, di ba? Kasi I was spared from the temptation of the call of the flesh because of that Christmas deal. Then later on, I became a priest, di ba? We talk about the gospel today about temptation. The three temptations of Christ. Yung tukso. Tukso. Bakit nagkatukso? Dahil sa una at pangalawang pagbasa. Dahil sa kasalanan ng ating mga unang magulang, si Adam and Eve. Because of that, disobedience set in. Because of that, nagka-problema yung mundo dahil doon. Before that, we were in paradise on earth. But after that, because of Adam and Eve, nagkaloko-loko yung buhay natin. Nagkatukso. So kasama ang tukso sa buhay. It is part of life. Hanggang sa huling hininga, tutuksohin tayo ng demonyo para agawin yung ating kaluluwa. Until the very end, hindi mawawala ang tukso. Mangyayari at mangyayari yung tukso. So we have to be vigilant. In English, in the Our Father, there are two versions. Deliver us not into temptation, no? Deliver us not into test. Di ba? Dalawa eh. Temptation or test. Imagine a life without temptation. Gusto niyo ba yan? Buhay na walang tukso. Okay ba yon? Isisipin mo. No? Walang tukso? Walang test? Gusto niyo gumraduate ng eskwelahan? Walang test? Gusto niyo yun? Hindi pa pwedeng walang tukso eh. Walang test. May sine nga eh, may cartoons eh. In a perfect world. What movie is that? Is it Wall-E? Nakaano lang cartoons eh. Nakaupo sila sa kanilang parang lazy boy na gumagalaw. Everything is dictated by the computer. They're in front of the computer, everything is there. What to eat, what to watch, everything is dictated there. Walang tukso. Everything is provided for. Pero ang tataba nila, kasi nakaupo lang sila buong araw doon sa lazy boy na gumagalaw. It will bring you everywhere. It is so convenient. You will shower there. It will do everything in a perfect world, in that bubble. But of course, it is just a cartoon. But it can be real. It can happen in the world because of technology. Pero walang tukso, walang galit, walang inggit. Kasi you're contented in your bubble. But of course, it is not true. Walang tukso. Imagine a life walang tukso. And then we talk of the gospel today about the temptation, the three temptations of Christ. The first is food. Gutom na gutom siya. The second is, sabi niya, sige, dumundag ka dyan. Sigurado ko yung mga anghel ay sasaluhin ka. At pangatlo, yung tungkol sa kayamanan, pera. Okay. Hindi nagsimula yung tukso sa tinapay. The easiest, supposedly. Example, hindi lang fasting itong araw na ito. Fasting tayo bago mag-communion. Bago 1 hour before Holy Communion, we are asked not to eat. Fast. Kung hindi mo kaya yan, madali ba yung 1 hour fast? Mahirap. Madali? Pero yung mga tao, Father, paano yung 1 hour na yan? 1 hour before 7:30 o 1 hour before the actual communion? Parang ang hirap-hirap. Kung hindi mo kaya yung 1 hour fast, disiplina sa bibig, sa pagkain, kung hindi mo kaya yan, ano pa kaya yung susunod? Kung yun lang, hindi mo kaya eh. Kaya sabi niya, nagsimula yung tukso ni Jesus, unang-una sa tinapay. Very simple. And then hopefully, we control and have discipline for our food, the food intake. We have discipline. Kailangan ng disiplina eh. Kailangan we control the temptation. If not, kain tayo ng kain. Anong fast-fast? Wala eh. So it is also for our own good. So we are reminded of how important it is to receive that fast. How important it is to control the food. It is not only food, symbolic lang yung food to begin with. We fast from sin, most importantly.
from sungit, from galit, from whatever evil tendency there is, we fast from it to discipline. Then the next temptation, which is, sige, lumundag ka dyan, hindi ka maaano. Parang, sige, magkasala ka. Nakasuot ka naman ng scapular rosary. Pinangakuan ka na pag may scapular rosary ka, naku, hindi ka pupunta sa impyerno. Sige, magkasala ka. Of course, that's wrong. Di ba? And the third temptation is kayamanan. Yung kahinaan ng tao, di ba? So, it is a beautiful reminder for us. We will be tempted, for sure, until our last breath. Tutuksohin tayo. Kaya nga, may salita, yung famous song, tukso, layuan mo ako. Pwede ba yun? Ha? Ganito yun eh. Example. Diba? Example. Kunyari, tukso. Tukso to eh. Diba? Kung tutuksoin ka niyan, ang gagawin mo, ano gagawin mo? Tatalikod ka? Pag tumalikod ka sa tukso, habulin ka. O sige, kung habulin ka, di ba? Hindi lang sapat na tumalikod ka eh. Dapat lalayo ka rin, di ba? Kasi ngayon kaya ko tumalikod, mamaya. Kaya hindi pwedeng tumalikod ka lang eh. Kailangan lumayo ka rin eh. Di ba? Kaya medyo may konting struggle, di ba? Pero putulin mo man yan, alisin mo yung mata mo, pero nasa loob eh. Kahit na tumalikod ka na, lumayo ka pa, nandiyan pa rin yung tukso eh. Nasa loob naman eh. So hindi solusyon yung tumalikod. It helps. It helps. Pero ang solusyon talaga, palakasin yung loob. It is not a matter of turning your back, staying away from it. Walang kalaban-laban eh. Yung demonyo, 24 oras. 24 oras na nagtutukso. Kaya, talagang ang panlaban mo, hindi lumayo, hindi lang lumayo, hindi lang yun, kundi palakasin. Palakasin. Kaya nga sabi, man does not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Sa loob. Sa loob. Yun lang ang tanging paraan para tayo'y makaiwas sa tukso. O hindi, no contest. No contest. Palalakasin mo yung espiritu at yung laman. Hindi lang pwede lumaman ang pinapalakas yung laman. Kailangan mas mahigit sa lahat, lalo na itong panahon ng Kwaresma, palakasin yung ating espiritu. And the disciplines of Lent, kaya nga disciplines para tumibay ang disiplina. Kung hindi, walang kalaban-laban yung laman. Paikot-ikot lang tayo, balik ng balik, hulog ng hulog. But if we are strengthened in the Spirit, mas malakas yung laban, meron tayong panglaban dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Amen.